Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1501. Xavier gave a bitter smile. Alam na alam niya ang lawak ng kanyang talento at naisip niya na wala siyang gaanong pag-asa sa kanyang kasalukuyang buhay. Bukod, kahit na si Jack ay isang alchemist, hindi niya kayang sayangin ang mga binigay niyang table task. Ang bawat tao ay dapat magkaroon ng mga layunin. Kung hindi, ano ang pagkakaiba natin sa inasinon na isda? Sa palagay mo ba, lahat? Napatingin si Jack sa crowd, nagsasalita habang tumatawa. Oo, haha, nagtawanan ng lahat. Ang lahat ng kanilang kinabukasan ay puno ng pag-asa. Ibinigay mo na ang mga table tasks sa lahat. Ngayon, ano ang iyong gagamitin upang linangin ang iyong sarili? Hindi ba't sinabi mo na pupunta ka sa rurok ng tunay na katayuan ng Diyos bago pumunta sa ari-arian ng pamilya Kibelo? Napatingin si Nash kay Jack at ngumiti ng mapait. Huwag kang mag-alala, tatay. Mayroon akong kaunting oras, hindi. Gagawa pa ako ng ilang mga table tasks ngayon at bukas. Pagkatapos ay susubukan kong gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Napagpasyahan kong ayos lang kahit na mabaigo ako sa pagkakataong ito. Maaari kong subukan muli sa susunod. Ngumiti si Jack at muling tinanong ang lahat, tama. Sa tingin ko ay wala ng balita, tama. Kung wala na, dapat magsikap ang lahat sa natitirang oras na mayroon tayo. Para sa mga maaaring makapasok sa ibang antas, mabilis na gawin ang iyong mga pambihirang tagumpay. Ang mga danger zone ay lubhang mapanganib. Lahat ng nasa True God Realm ay dapat pumunta maliban sa 2 o 3 kung sino ang mananatili sa pamilyang puti. Huwag kang mag-alala, young master. Tiyak na magsisikap tayo para linangin ang ating sarili. Tuwang-tuwang sagot ni Yolanda at ng iba pa. Matapos maglaho ang lahat, sinamahan ni Jack ang kanyang asawa at anak sa hapon. Sa gabi, sa wakas ay nagsimula siyang patahimikin ang kanyang sarili upang lumikha ng mga table tasks. Dati, nakakuha siya ng maraming martial resources at alchemy materials mula sa kompetisyon. Pagkatapos, pinatay niya ang 6 na elder mula sa Sky's Pavilion at nakakuha siya ng mas maraming goodies. Iyon ang dahilan kung bakit pumili si Jack ng maraming mapagkukunan ng alchemy upang ilagay sa kanyang martial ring. Kung hindi siya pipilitin ng oras, maaari siyang lumikha ng higit pang mga table tasks na tumutulong sa lahat na linangin ang kanilang sarili. Sayang naman at kakaunti lang ang mga alchemist sa White Family. Ang mga alchemist na binanggit ng unang elder ay ang mga nasa labas ng 4 ancient clans. Kung tutusin, hindi kami kadalasang nakikipag-ugnayan sa 4 ancient clans at hindi namin sila dinadala sa aming mga pag-uusap. Tiyak na may kaunting alchemist sa 4 na sinaunang angkan. Naisip ito ni Jack at bumulong sa sarili, pagkatapos ay kumuha siya ng isang bangkos ng 2nd grade intermediate alchemy materials at nagsimulang gumawa ng mga table tasks. 3 sunod na araw siyang nagtrabaho para gumawa ng mahigit 10 2nd grade intermediate peel. Ang mas pamilyar sa paglikha ng mga table tasks, mas mataas ang rate ng tagumpay sa paglikha ng mga ito. Gayunpaman, nakadama pa rin ng kalungkutan si Jack. Batid niya nakakaunti lang ang alam niyang pamamaraan ng alchemy. Mayroon lamang siyang 2 paraan upang lumikha ng pangalawang grado ng mga intermediate na table task. Siya ay gumagamit ng parehong paraan at walang oras upang subukan at isagawa ang iba pang paraan. Pagkatapos ng lahat, ito ay sapat na mabuti na pinalaki niya ang mga pagkakataon na matagumpay na lumikha ng mga table task. Nagpahinga siya ng 2 araw, pagkatapos ay sinabi niya kay Selena na gusto niyang ihiwalay ang kanyang sarili at linangin ang kanyang antas dahil balak niyang pumasok sa susunod na antas. Samantala, sa buong 1 buwan, tumaas din ng husto ni Selena ang kanyang martial level. Isa na siyang Grandmaster sa 7th baitang. Ang bilis ng kanyang pagbuti ay napakalaki. Para naman kay Ben, naabot niya ang antas ng isang Grandmaster sa 3th baitang. Para sa kanya, ito ay kasiya siyang pag-unlad. Siyempre, hindi inaasahan ni Jack na magiging prodigy si Kylie. Dati siyang 3rd grade martial artist at ngayon ay 6th grade martial artist na siya. Ang maliit na batang babae ay pumapasok pa rin sa paaralan araw-araw, at sasanayin lamang ang sarili kapag siya ay may libreng oras. Kabanata 1502. 2 araw bago sila umalis para sa ari-arian ng pamilya Kibelo, si Nash at ilang mga matatanda ay sabik na naghihintay sa mga tarangkahan. Nais nilang lahat na malaman kung magagawa ito ni Jack, na kailangan niyang magsanay ng alchemy at subukang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa loob ng maikling panahon. Higit pa rito, kung hindi siya lumabas ng mas maaga, hindi sila makakarating sa oras. Kung tutusin, ang ari-arian ng pamilya Kibelo ay medyo malayo sa estate ng pamilyang White. Sa wakas, habang sinasalubong sila ng pagkabalisa, dahan-dahang bumukas ang mga pinto, nag-walk out si Jack.
Young Master Jack, nakalabas ka na sa wakas. Nakagawa ka na ba ng breakthrough? Ang unang Elder, Titus, at ang iba pa ay lahat na nakatingin kay Jack sa pag-asa. Alam nilang lahat na si Jack ay may nakakatakot na husay sa pakikipaglaban. Kung makapasok si Jack sa rurok ng tunay na katayuan ng Diyos, talagang wala silang dapat ikatakot. Habang ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya, bahagyang tumango si Jack sa kanyang ulo. Haha, don't worry. Ginawa ko. Habang nagsasalita si Jack, dahan-dahan niyang inilabas ang aura sa loob ng kanyang katawan, pinayagan itong tumago sa kapaligiran. My goodness, napakalakas ng aura. Ito ba talaga ang aura ng isang tao sa tuktok ng True God Realm? Bakit pakiramdam ko ito ang lakas ng 10 mandirigma sa tuktok ng True God Realm? Nang ilabas ni Jack ang kanyang aura, nagulat ang mga tao. Kakaiba ang lalaking iyon. Akala pa nga namin matatalo namin siya sa simula. Nagpalitan ng tingin sina Leah at Martin, hindi alam kung matatawa o maiyak. Naalala pa nila kung paano nila sinubukang labanan noon si Jack para sa posisyon ng tagapagmana ng bahay. Parang kahapon lang nangyari. Si Jack ay nasa ibang antas na ngayon, isang antas na hindi nila inaasahan na maabot. Kahit na sila ay gumawa ng mahusay na pag-unlad at nagsanay ng mabuti, ang agwat sa pagitan nila ni Jack ay lumalawak at lumalawak. Kalimutan mo na ito. Ngayon ay malamang na matalo niya ang 100 sa akin. Hindi alam ni Yul kung matatawa o maiiyak. Akala ko pa nga, ako na ang tutulong sa kanya sa simula. Sino ang nakakaalam na mas malakas siya kaysa sa akin? Napakahusay na nakatagong talento. This is fantastic. Haha, absolutely fantastic. The White family is blessed. Alam ni Nash at ng iba pang mga elder na habang si Jack ay nasa advanced stage pa lang ng True God status, nagawa niyang pumatay ng 6 na manlalaban sa peak ng True God status na mag-isa. Ngayon, nakalusot si Jack sa ibang level. Kahit na hindi siya mag-transform sa isang dragon, madali niyang matalo ang mga matatandang mandirigma sa tuktok ng kanilang tunay na katayuan sa Diyos. Higit sa lahat, ngayon ang pangalawang elder at ang ikatlong elder ay nasa tuktok din ng totoong katayuan ng Diyos. Ang pamilyang puti ay nakakuha ng 5 mandirigma sa rurok ng katayuang tunay na Diyos sa maikling panahon. Sa madaling salita, wala na silang dapat ikatakot. Oo, tama, Young Master Jack. Habang ikaw ay abala sa pagsasanay ng alchemy at paglilinang sa iyong sarili nitong mga ilang araw, malamang na hindi mo alam na si Petronum Yolanda ay gumawa ng isang tagumpay pagkatapos gamitin ang iyong tableta. Siya ngayon ay nasa advanced na yugto ng pagiging tunay na Diyos. Na-promote na namin siya bilang isang elder. Si Titus ay humakbang pasulong at kinausap si Jack, tumawa, sa 6 na iba pang tumanggap ng iyong mga table tasks, 2 sa kanila ang nakagawa din ng mga tagumpay, at sila ay na-promote sa pagiging elder. Ang 4 na iba ay kakapasok pa lamang sa intermediate stage ng True God Realm, at ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi pa stable, kaya hindi pa nila magagamit ang iyong pil para gumawa ng panibagong tagumpay. Haha, good news yan. Natawa si Jack sa narinig niya. Natuwa siya. Ngayon ang pamilyang puti ay tunay na lumalakas. Hindi na natin kailangang magsinungaling. Susuntukin ko na lang ang sinumang maglalakas loob na tingnan ang pamilyang puti. Kabanata 1503. Oo naman. Haha, lalo na yung Lagorio family. Lilipulin natin sila kung manggahas silang gumawa ng gulo para sa atin. Tingnan natin kung maglalakas loob silang lumapit sa atin. Humagalpak din ng tawa ang unang elder. Ayaw ng lahat sa pamilya Lagorio, lalo na kay Lily Lagorio. Kahit na nakagawa na siya ng mga hindi masasabing krimen, naglakas loob pa rin siyang magpahayag na siya ay maghihiganti. Higit pa rito, hindi lamang siya nagsisi, sinubukan pa niyang gamitin ang Sky's Pavilion para patayin ang pamilyang puti. The last time, if not for the fact that Jack had a serious trump card on him, malamang silang 3 ang mapapatay ng 6 na manlalaban. Kung patay na silang 3, malamang na hindi magtitipid ang pamilya Lagorio kahit isang miyembro ng pamilyang puti. Ang mga nasa totoong Diyos na katayuan at ang demigod na katayuan ay maaaring pumunta lahat. Ngunit kailangan pa rin nating iwanan ang 8 tao na may tunay na katayuan sa Diyos, at higit sa 10 tao na may katayuang demigod. Sila ang magbabantay sa White Family Estate, sabi ni Jack pagkatapos niyang mag-isip. Hindi nagtagal, pinili ni Jack ang mga mananatili. Pinilit pa niyang manatili si Lancelot kahit nakakapasok lang niya sa rurok ng katayuang tunay na Diyos. Sa ganoong paraan, ang ibang mga pamilya ay hindi maglalakas loob na pumasok sa kanilang teritoryo ng ganoon kadali. Paumanhin sa abala sa iyo, Third Elder. Kung mananatili kayong lahat, maaari ninyong alagaan ang estado ng pamilyang White at magkaroon ng ilang oras upang patatagin ang antas ng inyong pagsasama. Tinapik ni Jack ang balikat ni Lancelot at nagutos.
Sige, Master, makakalabas na kayo ni Young Master Jack nang walang pag-aalala. Ipaubaya sa amin ang estate ng pamilyang White. Tumanggaw si Lancelot, hihintayin namin ang mabuting balitang ihahatid mo sa amin. Pero na, mabilis na pinalaki ni Jack ang laki ng kanyang lumilipad na espada, at lahat ng mandirigma mula sa pamilyang puti ay lumipad papunta dito. Sa pagkakataong ito, ang mga mandirigma ay hindi lamang mula sa pangunahing pamilyang puti, kundi pati na rin sa mga pamilyang sangay. Sa kabuuan, mayroon silang halos 20,000 tao. Ito ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ang natitirang 20,000 tao ay nasa mababang antas ng paglilinang o itinalaga upang alagaan ang ari-arian ng pamilyang puti, kaya nanatili sila sa likuran. Bilang isang first class na pamilya, ang bilang ng mga tropa na mayroon sila ay kamangha-mangha. Whoosh! Sa telepatikong utos ni Jack, ang lumilipad na espada ay nag-zoom pasulong. Sa sandaling iyon, sa pamilya Cabello, nauna si Helena kay Daniela. Ikatlong kapatid na babae, nagawa mong gumawa ng malaking pag-unlad sa paglinang sa iyong sarili. Ngayon ay nasa intermediate stage ka na ng tunay na katayuan ng Diyos. Mukhang hindi ka nagpapabiya sa buong araw. Hindi ba't nakagawa ka rin ng isang pambihirang tagumpay? Nasa tuktok ka na ng katayuang tunay na Diyos. Tigilan mo na ako sa pagseselos. Tumingin si Daniela kay Helena, at hindi napigil ang imulat ang mga mata bago magsalita. Hey! Matagal na akong nasa advanced stage ng True God status. Halos hindi ako nagtagumpay sa pagkakataong ito sa pil na ibinigay ni Jack. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Helena. Ngunit napagtagumpayan mo ang pagbuti ng napakabilis, sabi niya. At saka, hindi pa kita nakitang nagsumikap para linangin ang iyong sarili. Oo naman. Hihilahin ko lang siya pababa kung hindi ako magsisipag. Habang nagsasalita si Daniela, nagsimulang mamula ang kanyang mga pisngi, at lumiit ang kanyang boses. Halata namang nahihiya siya. Kabanata 1504. Oh, kaya nagsusumikap ka dahil sa lalaking iyon. Dapat kong sabihin na ang kapangyarihan ng pag-ibig ay kamangha-manghang. Tumingin si Helena kay Daniela, at hindi napigil ang asarin ito, ay, tama, bukas na siguro ang taong gusto mo. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Kinakabahan ka ba? Excited? Lalong nahiya si Daniela nang inaasar siya ng kanyang ate ng ganoon. Ibinaba niya ang kanyang tingin at iniyuko ang kanyang ulo. Siyempre, hindi ba ako pwedeng ma-excite at kabahan at the same time? Siguro kung matutuwa siya na makitang nakagawa ako ng breakthrough. Hey, in-relationship ka na sa kanya. Hindi ka palang nakakapagbigay ng official announcement. Siyempre, matutuwa siya na naka-breakthrough ka na. Ngumiti si Helena na mumuo ang paghanga sa kanyang puso. Siya ay masaya para sa kanyang pangatlong kapatid na babae na nakahanap ng isang hindi kapani-paniwalang lalaki. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit may bahid ng inggit din ang Bamalot sa kanyang dibdib. Anong relasyon? Ikaw ang may relasyon sa kanya. Kinilala ka na ng lahat. Who knows when we can finally reveal our relationship? Ibinuka ni Daniela ang kanyang mga labi, umupo sa ilalim ng isang batong pavilion. Medyo mabait si Ate Selena sa akin, at sinabi sa akin ni Jack na tinanggap na ako ni Selena. Masaya ako dahil doon. Pero ngayon nag-aalala ako kung paano ko ito sisirain kay Kylie. Kylie, hindi ka ba niya gusto? Nalungkot siyang makita kang umalis. Hindi dapat problema. Matapos itong pag-isipan ni Helena, hindi niya maiwasang magtanong, oh, tama. Mula nang bumalik ka, nag-training ka pa hanggang kahapon. Sigurado ka bang wala kang nakalimutan? Tumingin si Daniela kay Helena at nakangiting sabi, hindi ko nakalimutan. Nangako ako kay Jack na bibigyan ko ng bone marrow cleansing water ang mga magulang niya. Hey, pupunta ako saglit. Hindi ako pumunta kanina hindi dahil busy ako, kundi dahil natatakot ako na baka mahuli ako ni tatay at ng iba. Dahil malapit na ang ibang mga pamilya, magiging abala sila sa pag-aayos ng mga panauhin sa pamilya. Tapos may oras sila sa pag-aayos ng mga panauhin sa pamilya. Tapos may oras sila sa pag-aalaga ng mga panauhin sa pamilya. Hindi niya akalain na bibigyan siya ni Helena ng ngiti, pagkatapos ay kumuha ng isang maliit na bote at itinutok ito sa kanya. Ano ito? Natarante si Daniela nang makita ito. Buksan mo at tingnan mo. Saka mo malalaman. Inilibot ni Helena ang kanyang mga mata sa kapatid. Tumingin si Daniela at bumantong hininga. Diyos ko, ito ay sapat na para sa 10 tao. Ate, ninakaw mo ito para sa akin. Salamat, pero tiyak na may magsasabi dahil ang dami mong kinuha. Paano kung malaman ni tatay? Tuwang-tuwa si Daniela. After she thought about it, she added, ay, tama. Pag nalaman ni Itay, sabihin mo lang na ako yon. Hey, thank you, at I love you so much.
Habang nagsasalita siya, itinago ni Daniela ang bote, pagkatapos ay niyakap niya si Helena at tuwang-tuwa. Huwag-huwag, hindi ko ito ibinigay sa iyo. Ama iyon. Kabanata 1505. Pinandilatan ni Helena si Daniela. Sinabi ko kay Itay na nangako kang bibigyan ng bone marrow cleansing water ang White family, sabi niya. Ang ideya ng pagnanakaw ay hindi tama sa akin, kahit na ito ay ang aming sariling pag-aari ng pamilya. Kaya sinabi ko kay Ama. Hindi ko akalain na siya ay papayag ng ganoon kadali. Sinabi pa niya na dahil hindi pa kami nakakatanggap ng balita na si Master White ay pinatay, nangangahulugan ito na ang mga miyembro ng pamilyang White ay nagawang makaiwas sa isang pag-atake. Hindi na namin maaaring murahin ang kanilang pamilya, at dapat na namin silang magkaroon ng magandang relasyon. Kaya si Father ang nagbigay nito. Ang gwapo niya, akala ko pa nga magagalit siya kapag nalaman niya. Hindi ko akalain na bibigyan niya rin pala ng bone marrow cleansing water. Lalong natuwa si Daniela. Excited siya na parang bata na kakakuha lang ng candy. Isa pa sinabi ni Itay na tinulungan tayo ni Jack na patayin ang unang Young Master Hunt at nailigtas ang napakarami nating mga tao, kaya kailangan nating panatilihin ang magandang relasyon sa pagitan ng ating mga pamilya. Siya pa nga ang nagpayo sa akin. Habang nagsasalita siya, lumungkot ang ekspresyon ni Helena. Nahihiya siyang magsalita pa. Pinayuhan ka, ano ang ipinayo niya sa iyo? Kumunat ang noo ni Daniela. Kung titignan sa ugali ng kanyang ate, parang ganon. Ito ay isang nakakaantig na paksa. Pinayuhan niya akong mapalapit kay Jack at tingnan kung kaya naming gawing totoo ang aming relasyon. Para magkamag-anak ang aming mga pamilya. Malaki ang pakinabang nito sa pamilya Cabello dahil si Jack ay may mahusay na talento at ang pamilyang puti ay lalago lamang. Kaya, habang nagsasalita si Helena, kinagat niya ang ibabang labi at sumulyap kay Daniela. Galit na galit si Daniela nang marinig ito. Galit na galit ako. Bakit naman naisip ni tatay iyon? Sabi niya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pumayag siya na fake couple kayong dalawa. Bakit niya ginagawa ito? Seryoso. Heto, tumingin ulit siya sa ate niya at nagsalita, ikaw. Anong sinabi mo sa kanya noon? Ate, don't tell me na pumayag ka sa suggestion niya. Don't tell me that you've fallen for Jack. My God, he's too amazing. Siguradong magugustuhan mo siya, that's definitely the case. What should I do? He's my boyfriend. Sis, we can't have a connection away. Talagang natarante si Daniela. Kung tutuusin, kasing ganda niya ang kapatid niya. Siya ay cute at mata-mata ngunit ang kanyang kapatid na babae ay matured at aloof. Paano kung nagustuhan ni Jackie ang mga babaeng kauri niya? Paano kung ang dalawa ay tunay na nagkaroon ng damdamin para sa isa't isa pagkatapos ng fake dating ng ilang sandali? Kung gayon ano ang dapat niyang gawin? Ako, hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin, kaya sinabi ko sa kanya na nakikipag-aklang ako kay Jack. Sinabi ko sa kanya na walang chemistry sa pagitan namin para hindi na siya makakuha ng mga ligaw na ideya. Ngumiti si Helena at idinagdag, sinabi ko pa nga kay tatay na mukhang nagkaroon ka ng interes kay Jack. At mas matagal mo na siyang kilala, kaya malamang nahulog ka na sa kanya. Talaga, anong sabi ni Ama? Naningkit ang mga mata ni Daniela nang marinig niya ito, naiipit ang ekspresyon sa pag-asa. Nagulat si Itay. Sabi niya, kung gusto ka rin ni Jack, maaaring lumago ang isang relasyon mula doon. Ngunit ang damdamin ay maaari lamang mabuo sa kanilang natural na kurso. Ang ating mga magulang ay hindi mag-abala sa kung ano ang mangyayari sa pagitan natin. Pagkasabi noon ni Helena ay tinusok niya ng daliri ang noo ni Daniela. Napakapanik mo. Natahimik ka na ba? Hey, okay lang ako ngayon. Natakot ako na baka hindi sumang-ayon si Itay dahil hindi maganda ang relasyon ng aming mga pamilya noon. Dahil dito, mapapahinga ko na rin ang isip ko. Pumalaklak si Daniela, sumasayaw ang puso sa tuwa. Dahil ang asawa ni Jack ay walang pagtutol, at ang kanyang mga magulang ay sumang-ayon, kung gayon siya ay tiyak na magiging pangalawang may bahay ng pamilyang puti. Kabanata 1506, ngunit ang una at ikalawang Young Masters ng pamilyang Hunt ay namatay hindi pa gaanong katagal. Malamang na sinusubukan ng mga miyembro ng pamilyang Hunt na alamin kung sino ang pumatay sa kanila. Hindi pa talaga ngayon ang oras para ipahayag ko ang breakup namin ni Jack. Saglit na pinag-isipan ni Helena ang bagay na iyon bago sinabi ang kanyang isip. Nang marinig niya ito, nagsalubong din ang kilay ni Daniela. Saglit siyang nag-isip bago sumagot, walang kwenta. Kahit kailan, hindi ka naguguluhin ni Second Young Master Hunt. Hey, habang lumilipas ang panahon, malilimutan na ito ng mga tao. Kung may magtatanong sa iyo, sabihin mo lang na naghiwalay kayong dalawa dahil sa hindi mapagkakasunduang pagkakaiba.
Hinihintay mo na lang matapos ang fake dating gambit natin para makasama mo si Jack, di ba? Inilibot ni Helena ang kanyang mga mata kay Daniela, pagkatapos ay sinabi sa isang pabirong paraan, seryoso. Siguro dapat ko siyang itago sa sarili ko. Ang iyong boyfriend ay isang magandang specimen, pagkatapos ng lahat. Big sis, ikaw. Kung gagawin mo iyan, ako ay ganap na magagalit. Tinadyakan ni Daniela ang kanyang paa na nagpakyot sa harap ng kanyang nakatatandang kapatid. Hey, nagbibiro lang ako. Gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon mo. Nakangiting sagot ni Helena. Mabilis na lumipas ang oras. Kinaumagahan, nagsimulang magkagulo ang pamilya Cabello. Hindi nagtagal, dumating ang ilang second class at third class na miyembro ng pamilya. Ang pangalawang klase at ikatlong klase ng mga pamilya ay lalabas ng todo sa pagkakataong ito. Dinala nila ang mga tao ng totoong Diyos at demigod na katayuan. Bagamat kakaunti ang mga mandirigma ang nasa rurok ng True God realm sa mga pamilyang ito, ang mga nasa advanced o intermediate stage ng True God status ay umaasa pa rin sa paghahanap ng paraan para makapasok sa Ultimate God status. Pagkatapos ng lahat, kung nakakita sila ng isang bagay na makakatulong sa kanila, magagamit nila ito balang araw sa hinaharap. Ito ay isang walang kapantay na kayamanan, isang bagay na pinagmamasdan ng lahat. Nandito ang mga second class at third class na pamilya para sumali sa saya. Seryoso, hindi napigilan ng unang elder ng pamilya Cabello na mapabuntong hininga nang makitang maraming tao ang nagsisimulang magtipon sa isang malaking plaza sa kalagitnaan ng bundok ng pamilya Cabello. Hindi niya akalain na kahit na ibinalik ng pamilyang Hunt ang sinaunang summoning circle at inorganisa ang kompetisyon para sa nakababatang henerasyon, si Jack at ang iba pa ang nanalo sa katanyagan na nakatuklas ng klon na maaaring maghatid sa kanila sa Ultimate God Realm. Ngayong naisip niya ito, nakaramdam siya ng kaawa-awa. Pinaghirapan niya ang lahat ng mga taon na iyon para sa wala. Let's go! Pwede na tayong bumaba. Maraming tao doon. Ang pangalawang elder at ang iba pa ay tinatanggap ang mga bisita doon. Ngumiti si Alejandro at sinabing, syempre darating ang mga aristokratikong pamilya. Sino ba naman ang hindi magiging interesado sa bagay na kasing laki ng Ultimate God Realm? Pero dinala nila ang napakaraming tao dito. Marami rin ang mamamatay sa mga danger zone. Wala naman tayong pagpipilian. Hindi naman natin sila mapipigilan, di ba? Hey, totoo yan. Ang unang elder ay tumawa, lumipad pababa kasama si Alejandro. Nakakamangha ang pamilyang puti. Wala pa rin kaming narinig na anuman mula sa kanila. Maliban kung ang Cloud Sky Sect ay hindi nagpadala ng sinuman upang salakayin sila pagkatapos ng kasal habang sila ay pabalik sa kanilang ari-arian. Kabanata 1507. Talagang kakaiba. Wala pa ring balita mula sa Cloud Sky Sect. Logically speaking, dapat na pinakasalan ni Lily Lagorio ang kanilang amo para salakayin ang pamilyang puti. Kahit na isang tulala ay malalaman iyon. Nagsalubong ang kilay ni Alejandro. Mabilis na lumipad pababa ng bundok ang dalawa. Hindi nagtagal, dahan-daang dumating ang 7 pang-primera klaseng pamilya. Nang makita ni Master Hunt si Jack at ang iba pa, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Nagkaroon siya ng urge na balatan si Jack ng buhay. Master White, hindi ko akalain na ang iyong anak ay magiging ganoon ka, Jose. Hindi naman kalabisan na tawagin siyang Master, tama ba? Komento ni Old Master Hunt pagkatapos makita si Nash. Hey! Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin, Old Master Hunt. Napangiti si Nash pagkatapos niyang marinig iyon. Kanina pa siya mag-aalala sa sinabi ng matanda. Pero ngayon, wala siyang dahilan para matakot sa pamilya ng Hunt. Naku, wala lang. Nakarinig lang kami ng chismis na pinatay ng anak mo ang pareho kong apo. Isang malalamig na ngiti ang ibinigay ni Old Master Hunt. Gamit ang kapangyarihang panlaban na iyon, ang iyong anak ay tunay na #1 genyo sa mga nakababatang henerasyon. Sino pa ang may karapatan sa titulong iyon? Nang marinig niya ito, hindi naisip ni Nash na ito ay kakaiba. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang nakakaalam kung ano ang nangyari. Bagamat nangako ang pamilya Tudor at ang mga miyembro ng pamilya Cabello na hindi nila ito sasabihin, napakaraming tao sa dalawang pamilya. Kasama ang mga miyembro ng pamilyang White, maaaring may hindi sinasadyang nag-leak ng impormasyon habang sila ay idly na nakikipag-chat sa kanilang mga sarili. Iyon ang dahilan kung bakit hanggat ang pamilya Hunt ay nag-iimbestiga at nagmamasid ng mabuti marahil kahit na nahuli at nagtatanong sa ilang mga miyembro ng pamilyang Tudor o Cabello tiyak na makakahanap sila ng ilang mga alingaw-ngaw. Hindi kaya. Pinatay sila ng young master ng White family. My God! Ang galing niya! Napabuntong hininga ang mga miyembro ng pamilyang Trevino matapos nilang marinig ito.
Halatang nabigla sila. Gayunpaman, pagkatapos na alalahanin ni Master Trevino at ng kanyang mga elder ang kanilang sarili, muling umusbong ang puot sa kanilang mga puso. Nakipag-alyansa sila sa mga pamilyang Lagorio at Hunt noong una, handang pabagsakin ang mga Panginoon mula sa iba pang mga pamilya. Sa ganoong paraan, makakakuha sila ng mga benepisyo, at magiging matatag ang posisyon ng pamilya Hunt. Hindi nila inaasahan na mapapatay ang dalawang young masters ng Hunt family sa kompetisyon. Samantala, ang tatlong pamilya ay nagpadala ng higit sa 400 Panginoon, at ilang dosina lamang sa kanila ang lumitaw na buhay. Ito ay isang napakalaking pagkawala. Kung pinatay ni Jack ang dalawang young masters ng Hunt family, wala siyang paraan para alisin ang sarili sa koneksyon sa iba pang masters ng mga pamilya. Sige, naghinala ako na nagtulungan sina Helena at Jack para gawin ito. Sinabi mo pa sa amin na itigil ang paggawa ng walang basang akusasyon dahil walang ebidensya. Nash White, parang may nahanap si Old Master Hunt at ang iba pa. Paano mo ipagtatanggol ang sarili mo? Natuwa ang amo ng pamilya Lagorio na si Trenten nang marinig niya ito. Agad siyang tumayo at sinaman ng tingin si Nash. Napahiya si Joel sa nangyari sa Cloud Sky Sect. Kung ang isang salita na anim sa kanilang mga mandirigma sa rurok ng tunay na katayuan ng Diyos ay namatay, ang kanilang posisyon ay tiyak na bumagsak. Hanggang ngayon, wala pa ring idinedeklara ang Cloud Sky Sect. Kahit si Trenten ay hindi alam kung ano ang nangyayari sa Cloud Sky Sect. Ngayon, bukod sa White family, ang Cloud Sky Sect lang ang nakakaalam na sila ay nagdusa ng napakalaking kawalan. Walang ideya ang ibang mga pamilya at ancient clan sa pangyayaring iyon. Ipinagpalagay pa rin nila na ang Cloud Sky Sect ay maraming manlalaban sa kanilang hanay. Hey, wala akong ideya. At saka, hindi mahalaga kung sino ang pumatay sa kanila. Tumawa si Nash at walang pakialam na nagkibit balikat. Kabanata 1508, mahalaga ba kung sino ang pumatay sa kanila? Nash White, sila ay mga anak ni Master Hunt, dalawang master na anak. Patay na sila ngayon. At sa palagay mo hindi ito isang malaking bagay. Isang elder ng pamilyang Hunt ang humakbang pasulong at nginitian si Nash, ang kanyang tono ay puno ng malisya at puot, at ang kanyang mukha ay sobrang pula na parang nag-aapoy sa galit. Paano makapagsalita ang matandang ito sa harap niya sa ganoong tonong walang pakialam? Nakalimutan ba ng matandang lalaki ang katayuan ng pamilyang Hunt sa martial world na ito? Ang isa pang elder ng Hunt family ay sumimangot at ngumisi. Nash White, mukhang hindi mo alam ang kapangyarihan ng Hunt family, di ba? Let me tell you, isa pang elder in the Hunt na pamilya ang nakapasok sa rurok ng True God Realm kamakailan. Itinaas ng matanda ang kanyang ulo ng mas mataas habang siya ay nagyayabang, puno ng pagmamalaki ang mukha niya na para bang sinakop ng pamilya Hunt ang mundo. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng isang pamilya ay nakasalalay sa bilang ng mga piling mandirigma na mayroon ng isa. Nagkaroon ng karagdagang lakas sa tuktok ng True God Realm sa Hunt family, ang pinakamataas na posisyon ng Hunt family sa mga nakatagong pamilya ay tiyak na mas matatag kaysa dati. Ano, isa pa, bagay talaga ang Hunt family. Oo, napaka-cool. Kanina lang. Ang Hunt na pamilya ay napakatalino sa pagsasanay ng mga tao, at ang iba pang mga nakatagong pamilya na tulad natin ay hindi man lang makapantay sa kanila. 5. Sok. Mayroon silang 5 elite na manlalaban sa tuktok ng True God Realm. Ang ibang first class na pamilya ay mayroon lang 2 o 3, tama ba? Ang mga animated na talakayan ay lumitaw sa lalong madaling panahon sa mga tao ng pangalawang klase at ikatlong klase na mga pamilya nang marinig ang balita. Bigla-bigla na naman ang pamilya ng Hunt. Haha, Mr. Elder ng Hunt family, mukhang proud na proud ka sa nabanggit na elder. Ang elder na pumasok sa peak stage ng True God Realm, ikaw ba, tama? Napansin ni Jack ang pagmamataas na tingin sa kabilang partido at itinuro ito ng walang pakialam. Sa tingin ko, wala namang mali sa sinabi ng tatay ko. Kahit gaano pa karami ang mga elite fighter sa peak stage ng True God Realm the Hunt family, wala itong kinalaman sa White family. Pangalawa, pinatay ko nga sila, pero ano? Sa simula ng kompetisyon, hindi ba sinabi mo, ang pamilyang Hunt, na hindi mahalaga ang buhay o kamatayan sa kompetisyon? Oh my goodness, puro chismis lang na pinatay niya sila. Pero ngayon inamin niya talaga ang gawa. Napabuntong hininga ang ilang tao sa katotohanang umamin si Jack sa pagpatay, matapang at walang takot si Jack. Talagang naglakas loob ang brat na ito na aminin. Kaya totoo ang chismis, pero hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Nagpalitan ng tingin sina Helena at Daniela, pareho silang natahimik. Ang matandang lalaki ng pamilya Hunt ay nanginginig sa galit, lumaki ang sama ng loob niya na parang tumor. Ang pagkamatay ng kanyang dalawang pinakamamahal na apo ay naging sakit sa kanyang puso.
Nitong mga nakaraang linggo, palihim pa nga siyang nagpadala ng mga tao para mag-imbestiga at mag-usisa tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga apo, at hanggang 3 araw na ang nakalipas, saka lang nila nalaman na ang pumatay sa kanyang mga apo ay si Jack White. Ang mga bagong natutunang impormasyon ay nagdulot sa kanila na gusto nilang punitin si Jack gamit ang kanilang sariling mga kamay. Hindi inaasahan ng mga miyembro ng pamilya Hunt na talagang maglalakas loob si Jack na aminin ang kanyang ginawa sa harap nila. Haha! Ang galing! Ang galing! Galit na galit si Old Master Hunt kaya napahagalpak siya ng tawa. Master White, ang anak mo na ito ay hindi lamang isang talentadong master, ngunit siya rin ang pinakamatapang na tao sa mundo. Inamin niya ang kanyang ginawa at hindi siya natatakot na masaktan ang aming pamilya ng Hunt. Ang ganoong katapangan, hindi ko akalain na kahit sino pa sa mundong ito ang nagtataglay ng tapang na mayroon siya. Kabanata 1509. Old Master Hunt, wala naman sigurong problema sa sinabi ng anak ko. Dati sa kompetisyon, paulit-ulit din na dinidiin ng Hunt family ang life or death rule. Ang ginawa lang namin ay sumunod sa panuntunang ito. Don't tell me you want to shove all the blame to my son and avenge your grandsons, Malumanay na ngumiti si Nash habang tumutugon sa Old Master Hunt. Kung nangyari ang parehong bagay noong panahon bago lumitaw si Jack sa kanyang buhay, hindi siya maglalakas loob na magsalita ng may kumpiyansa sa harap ng Hunt family. Hey! Anong pinag-uusapan nyo dito? Bago pa makapagsalita ang Old Master Hunt, agad na pumasok si Alejandro at pumagitna sa sitwasyon. Matagal nang lumipas ang paligsahan, at maraming anak ng mga pamilya ang namatay sa paligsahan na iyon, sila ang mga perlas ng mga pamilya. Gayunpaman, ang pangunahing paksa para sa araw na ito ay talakayin kung paano makipagsapalaran sa 7 dangers at humanap ng paraan para makalusot sa Ultimate God Realm, di ba? Iyan ang mga bagay na dapat nating pag-usapan. Tama si Master Cabello. Huwag na nating pag-awayan ang bagay na ito, okay? Si Karima ang pinuno ng pamilya Tudor lumakad at nag-voice out din. Sa totoo lang, isang bagay ang inaalala ko, tungkol ito sa anak ng pamilya Lagorio. Nagpakasal siya sa master ng Cloud Sky Sect, at iniisip ko kung sinabi niya sa kanila ang tungkol sa 7 dangers at ang Ultimate God Realm. Napatingin ang lahat kay Trenton nang marinig ang sinabi ni Shelby. Bagamat nagalit ang mga miyembro ng pamilya Hunt, hindi magandang ideya na hampasin si Jack noon upang mailunok lamang nila ang kanilang galit at maibaon ang puot sa kanilang mga puso pansamantala. Kapag dumating ang pagkakataon, pupugutan nila ng ulo si Jack para ipaghiganti ang mga young masters ng Hunt family. Hoy! Huwag mo nga akong tignan ng ganyan. Hindi ko rin alam. Nabalot ng takot si Trenton nang mapansin niyang lahat ng tingin ay nasa kanya. Namumula ang kanyang mukha at naninikip ang kanyang lalamunan. Ito ay dahil alam niya ang katotohanan na ang kanyang anak na babae ay hindi lamang nagsabi sa Cloud Sky Sect tungkol sa Ultimate God Realm, ngunit sinabi rin niya sa iba pang 3 sinaunang clan. Kung alam ng mga tao ng mga nakatagong pamilyang ito na si Lily ang snitch at ginamit pa nila ang impormasyon para ipagpalit sa mga training materials at resources, hindi sila matutuwa sa mga Lagorios. Mas malala pa, baka targetin nila ang pamilya Lagorio sa hinaharap. Hindi mo alam. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Ikaw ang ama ni Lily at sinasabi mong wala kang alam tungkol dito. Huwag mong sabihing wala siyang sinasabi sa iyo. Lumapit si Shelby kay Trenton at tinitigan siya ng diretso. Ngunit napag-alaman sa akin na ang iyong anak na babae ay bumisita sa Divine King Sect bago siya nagpakasal sa Master ng Cloud Sky Sect. Master Lagorio, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag tungkol dito. Bumaba ang mukha ni Nash habang nagsasalita. Wala sa mga nakatagong pamilya ang nagpakalat ng balita, sa halip, nagsikap silang sanayin at ihanda ng sapat ang kanilang sarili bago talakayin kung paano pumunta sa mga lupain ng 7 dangers. Parang bomba ang balitang nalaman ng pamilya Tudor. Master Lagorio, ang iyong anak ba ay talagang nagbuhos ng ganoong mahalagang impormasyon sa mga sinaunang angkan? Nag-aalinlangan ako noon nasasabihin niya sa Cloud Sky Sect, ngunit pagkatapos makinig sa mga natuklasan ni Master Tudor, tila sinabi ng iyong anak na babae sa lahat ng sinaunang angkan ang tungkol sa 7 dangers at Ultimate God Realm. Ngayon alam na ng 4 na sinaunang angkan ang tungkol dito, tama ba? Buntong hininga. I wonder kung ang mga 7 ay nakagawa na ng 3 iba pang danger. Tumatakbo si Old Master Hunt sa matinding galit, nakakamatay siyang nakatitig kay Trenton na may nakasulat na mali siya at puot sa kanyang mukha. Ang 4 na sinaunang angkan ay napakalakas. Baka kumilos muna sila para makarating sa 7 dangers at hanapin ang paraan para makalusot sa Ultimate God Realm. Naisip ito. Tapos ano?
Tayo ba, ang mga anino na pamilya, ay yuyurikon sa ilalim ng kanilang mga paa sa natitirang bahagi ng ating buhay, at hindi na makakabangon. Maraming pares ng mga mata ang nakatutok kay Trenton na siya ay natahimik sa takot. Nanginginig ang kanyang mga paa sa takot, at namuti ang kanyang mukha. Gayunpaman, pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at sinubukang pawiin ang gulat sa loob niya. Mga binibini at mga ginoo, wala talaga akong alam tungkol dito. Hindi kailanman sinasabi ni Lily sa akin ang tungkol sa kanyang plano, at kahit na gusto niyang pakasalan ang matandang iyon, sinubukan kong pigilan ngunit walang epekto. Hindi siya nakikinig sa akin. Kaya, tungkol sa apat na sinaunang angkan at ang tunay na kaharian ng Diyos, talagang wala akong alam. Kabanata 15:10. Alam na alam ni Trenton sa kanyang puso na hindi niya maamin na sinabi ng kanyang anak na babae sa apat na sinaunang angkan ang tungkol sa 7 dangers. Kung alam ito ng mga tagong pamilyang ito, sisisihin nila ang pamilya Lagorio, at magiging malaking problema iyon para sa pamilya Lagorio. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Old Master Hunt na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi mahalaga kung sino ang nag-snitch. Nandito tayo ngayon para pag-usapan kung paano natin dapat lapitan ang 7 dangers. Bawat isa sa mga lugar sa 7 dangers ay lubhang mapanganib at delikado, wala ni isa sa atin ang nakapunta roon noon, hindi pa banggitin ang pinakamalalim na lugar ng 7 dangers. Hindi natin alam ang sitwasyon doon, at kahit na ang bawat anino ng pamilya ay nag-isip pa rin ng isang elite na master at nagsasama-sama ako. Ipinahayag niya ang kanyang mga saloobin at opinyon tungkol sa plano. Nagtataka ako kung ano ang ibig sabihin ng 7 maliwanag na lugar sa mapa. At saka, kung ang apat na sinaunang angkan ay nagpadala na ng mga lalaki upang tuklasin ang 7 dangers, hindi kami sigurado kung alin sa 7 dangers ang napuntahan nila at kung ilalagay nila ang kanilang mga tauhan doon upang bantayan ang lugar. Ang ulo ng isang pangalawang klase na pamilya ay nagsalita ng kanyang isip pagkatapos na pag-isipan ang bagay na iyon. Noon, ang mga sinaunang angkan, marahil, ay hindi gagawa ng hakbang laban sa ating mga tao ng mga nakatagong pamilya. Ngunit ngayon ang sitwasyon ay nagbago, ito ay nagsasangkot ng ilang mga pahiwatig tungkol sa sukdulang antas ng Diyos. Kaya, kung ang ating mga tauhan ay makakatagpo ng kanilang mga tao sa alinman sa 7 panganib, natatakot ako na saktan nila tayo alang-alang sa kayamanan at mga palatandaan. Ito ang magiging pinakanakababahala na problema sa lahat. Nagsalubong ang kilay ng pinuno ng pamilya Tudor habang nagsasalita. Kung hindi dahil sa biglaang intervention mula sa apat na sinaunang angkan, ang mga nakatagong pamilya ay kailangan lamang nahatiin ang mga puwersa ng pantay-pantay at ipadala ang kanilang mga tauhan sa lahat ng 7 panganib, walang magiging problema sa ganoong plano. Biglang-bigla, sa oras na ito, sa di kalayuan, isang malaking pulutong ng mga lalaking nakaitim ang nakitang dumausda sa malawak na kalangitan. Lahat, tingnan mo, bakit may grupo ng mga tao na papunta sa direksyon natin? May iba pa bang pamilya na pupunta sa pulong? May nakapansin sa sitwasyon at agad na napasigaw. Hindi, dapat wala ng iba. Nandito na lahat ang 8 first-class shadow family. May hindi bababa sa 40,000 tao sa pulutong na iyon na dumarating, tama ba? Hindi ito maaaring maging anumang pamilya. Ang mukha ni Trenton ay lumubog sa pinakamalalim na may pakiramdam ng pag-iisip. Ito ay mga tao mula sa Cloud Sky Sect. Damn it, bakit sila nandito? Hindi nagtagal ay nakilala ni Alejandro ang kabilang partido, nagmura siya sa sitwasyon at naging hindi maganda ang mukha niya. Ang pangamba at pangangati ay namagitan din sa loob ng iba pang mga ulo ng mga pamilya, lahat ng kanilang mga ekspresyon ay solemn at hindi magandang tingnan. Bagamat alam nilang tama sila tungkol sa pag-snitch ni Lily sa kanila, sinasabi ang lahat sa mga tao mula sa Cloud Sky Sect, nagalit pa rin sila nang makita nilang lumitaw ang kabilang partido. Wow! Medyo maraming tao dito. Nagkomento si Joel Collins habang siya at ang kanyang mga tauhan ay huminto sa langit, hindi masyadong malayo sa plaza kung saan nagtipon ang mga nakatagong pamilya. Napatingin sila sa mga tao mula sa itaas. Hoy, mahal kong manugang, ano ang dinadala mo rito? Agad nagamaan ang pakiramdam ni Trenton at medyo may kumpiyansa sa pagdating ni Joel. Agad siyang lumapit kay Joel na may pinakamaamong ngiti sa labi. Pagbati, Master Lagorio. Narinig ko mula sa iyong anak na babae na mayroon kayong ilang mga pahiwatig tungkol sa tunay na kaharian ng Diyos, na nagsasabi na ito ay may kaugnayan sa 7 panganib. Paano ako hindi pupunta para sa ganoong mahalagang impormasyon? Nakangiting sagot ni Joel. Lily Lagorio, hindi sumama ang babaeng iyon. Natatakot ba siyang i-bash at sumbatan natin? Out of everyone's expectation, Jack stand out at this moment at direktang tinanong si Joel.
Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa kanyang dibdib at tinitigan si Joel na para bang siya ang amo at si Joel ay kanyang utusan. My goodness, mali ba ang narinig ko? Napakatapang ng brat na ito. Paano niya kakausapin ang Master of Clouds kay Sect sa ganoong paraan? Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.